eleksyon na ilalahad at pwedeng tahakin ni Inday, ni BP, baka naman matisod sila, lalo na ang CPP and PA. So yun ang kanilang this is more about political insecurity. But one good thing though that is good about this, at least andyan na, malinaw, ano ba talagang priority nila. Kasi they were saying, even in the interviews ng mga bayan na, okay kami, kapag ang sigaw ng mga tao sa rally nitong November 30, Sara resign, pero hindi kami okay kapag BBM resign. Sabi ko, anong klaseng kalukuhan ito? Sabi ko, suck it up just because of their illogical and irrational hate for Sara, which in fact, arbitrary masyado. It's not even based on facts. Kasi interview of Malu, it's just a parang comparison lang, Professor Malu and Claire Castro. Bastos na bastos ako because noon pa ako nababastusan kay Claire Castro because of course I was also in communications with the presidential communications, and we were very meticulous with our word, with how we messaged, because we were the alter ego of the president. They would see past us, pero ang hinaharap sa atin, ganyan ka-stupid, ganyan ka-bastos, ganyan ka-sinungaling, ganyan ka-nonsense. Diba? Ibig sabihin, mirror yon kung gaano sila kabastos sa Pilipino. Wala silang respeto. No? Oo, tsaka walang respeto na ang ihaharap sa'yo, ganyang klaseng tao. Wala na bang iba? But on the other hand, if you think about it, Claire Castro is the perfect alter ego of Bongbong Marcos. Because why? No, he's also a liar. He's also stupid. So all of these things, he's incapable, he's incompetent, he's ignorant, he's indifferent. Diba? He's out of touch with reality. So, the main problem right now is that the president, the sitting president, is a drug addict. He's a man who's fully incapable. He cannot even fix his own life. What were the lives of 120 Doc Lorraine? Ang ganda-ganda naman. Luming si Ma'am. Ang ganda naman niya. Oo, diba? Namimiss ka namin. Iba talaga pag nasa Japan, ano? Ay! Di ba, malapit na? Malapit na. Magkikita kayo dyan ni Banat Bay. I can feel it. Ay, malapit na? Naamoy nyo na? Oo, malapit na. Okay. Pero, andyan si Professor Tikia. Ma'am, naririnig nyo po kami? Oo, pero hindi ko makita. Wala pa siya. Wala pa. Si Professor Ana nandito. Si Prof. Ana, nakita ko. Banatera din. Simulan na natin, Ma'am Lorraine. Anong masasabi nyo dito sa rally na walang Marcos resign pero may Sara resign? Nakita natin yung results, di ba? The first of all, talaga foolishness. Ubod ng parang gustong ko siya kasi pinakita lang nila na hindi talaga sila, ang concern nila hindi talaga yung good governance or ayusin ang Pilipinas or na talagang meron silang pagmamahal sa mahihirap na nakita natin na talagang sila yung nasaktan dito sa corruption ni Bongbong Marcos. Hindi talaga yon. Ang gusto talaga nila ay kapangyarihan. Sinasabi naman nila refreshing naman yung mga lalo na yung mga CPP, sila Teddy Casino, refreshing naman yung pagka-honest. I mean, for once, hindi nagsinungaling itong mga komunistang ito, di ba? Na sinasabi nila, mas maganda na yun kaysa si Sara ang magiging president, di ba? So, ang gusto ko talaga doon kasi alam ko na yung source ko, ang sabi, A1 yung source ko, na ang kandidato at this point ni Bongbong Marcos at ng CPP, kasi si Bongbong at saka si CPP ay magkaibigan ngayon, di ba? Yung pagtatraidor ng Bongbong Marcos na yan, terrorist organization, kinaibigan niya. Ang kanilang kandidato for 2028 daw ay si Risa Ontiveros. So maganda yon kasi nagpakilala ang Risa Ontiveros ngayon through Akbayan. Tsaka siya mismo, tahimik siya. Laki ng bunganga niya pagdating sa kasinungalingan, di ba? Kung sino-sino hinaharap sa Senado ng mga false witnesses para sirain ang buhay
na mga mabubuting tao. Pero dito, all her life she was anti-Marcos daw, etc. Pero ngayon tikom na tikom ang bibig naman ng bunganga ng babaeng ito, 'di ba? So, nagpapakilala silang lahat ngayon, no? Kasi ito yung dinadaanan natin ngayon, talagang bangungot siya. And we have to get the most out of it. And for me, the blessing that I see out of it is nakikita natin ngayon yung mga nagpanggap for how many years. Labas na lantad sila ngayon. Wala silang pakialam sa ating bansa. Ang pakialam nila ay ang kapangyarihan. No? Sinasabi nila mismo si Percy Sendanya sinabi niya mismo, ibigay niya na lang sa amin, kami mag-aayos, di ba? Hindi niya iniisip they don't call out the mastermind, Bongbong Marcos. Ang nakakahina, no, staggering amounts. Hindi pa nga that's just the tip of the iceberg. Pero hindi nila kino-call out. So gusto ko yan, kitang-kita sila ngayon. Meron akong follow-up question, Ma'am Lorraine. Pero i-recognize ko muna si Professor Ana. Magkakasama tayo noon. Naalala mo sa Hong Kong, kayo'y papunta noon sa China, no? Pero mamaya matatanong ko po kayo, i-follow up question kasi baka hindi ko naintindihan yung sinabi ni Doc Lorraine kanina na meron ng partnership etong sila Bongbong at CPP-NPA. Mga komunista, ito sila Risa. So, ito ba ay pag ganitong klaseng gobyerno, at matatanong ko na rin po kay attorney, na meron ba talagang sapat na dahilan na gumalaw na ang AFP dahil on the legal steps lang, considering na adik si Bongbong according to Aimee, and then mastermind according to you and to many, and syempre may dapat o responsibilidad ang ating AFP dito. So ano po masasabi nyo dito? Tapos may partnership pa sa CPP. No. Brother, let me just correct you. Hindi ko sinabi na CPP si Risa. No, hindi siya CPP. Breakaway siya. Pero according to my source, my unimpeachable source, ang CPP at si Bongbong Marcos ay nag-agree na sila na ang kanilang kandidato at this point for presidency ay si Risa Ontiveros. Yan ang sinasabi ko. But to go back to your question, hindi siya CPP, pero breakaway siya. Kaibigan ng mga CPP. Ayan, pwedeng ganun. Well, tactical alliance, nagpapatayan talaga yung dalawang yan. Ang CPP kasi di ba nahati sila? Rejectionist at saka reaffirmist. Si Risa Ontiveros, ang akbayan, si Percy Sendanya, mga rejectionist yan. Nire-reject nila yung violent overthrow of government. Pero CPP sila dati, pero kapag meron silang common na kaaway, Duterte, nagta-tactical alliance sila, naggagamitan sila. Pero nagpapatayan yung mga yan. Nagpapatayan, they hate each other's guts. No? But to go back to your question, I hope I made myself clear. No? So, to answer your question, does the AFP have enough grounds to really take the side of the people? Yes, noon pa, maliwanag ang kolaborasyon ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Kongreso. Maliwanag, mga attack dogs niya yan, no? Pero hindi gumagalaw ang AFP, pero dapat gumalaw sila noon pa lang. Kasi tuloy naka-recover, nabigyan ng pera ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos ang CPP, NPA, NDF na ibinigay na sa kanila ni PRRD na naghihingalo na. Ano nangyari? Lumakas sila ngayon. Diba? So, yan yung kapabayaan sa aking opinyon na nakita ko sa AFP. Maliwanag, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Mga katrabaho ko sila sa LCAC, alam nila kung sino si Franz Castro, alam nila ano ang anak bayan, ang kabataan, ang Gabriela, ang bayan muna, kabataan party list, ACT teachers, alam nila na mga prente ng CPP yan, na ngayon ay pumiprente na ngayon para kay Marcos, no? At saka maliwanag din, no, sinasabi din natin na yung sources ko din, unimpeachable din. Si Bongbong Marcos mismo, sirs, ma'ams, sa CPP, sa AFP, he facilitates the meetings of the ICC members
to the top cadres of the CPP inside the BJMP. I'm talking about Vic Ladlad, Wigberto Villarico, Adelberto Silva, umuupo kasama ang ICC. Bakit? Bakit? Diba? Kasi niluluto na nila si PRRD. Yun. No, so, ang sinasabi kasi ng AFP, chain of command, etc., etc., no, it's a betrayal of public trust already, na nakikipagkuntsabahan ang commander-in-chief ninyo, nalulungpas sa droga, no, na sa CPP, di ba? Betrayal of public trust, all impeachable offenses. Tapos you just sit there and do nothing. Kaya nga ang gusto nila, Ma'am Lorraine, talagang pati si BP Sara matanggal. Kasi nga, automatic na impeachable si Marcos dun sa mga nagagawa niya. At nakikita naman natin lahat yun. So, ang tendency nito, parang gumagawa sila ng paraan para hindi talaga makaupo si BP Sara. Ito, follow-up question ko kay Attorney Baligod, no? Halimbawa ako, sinisigaw ng puso ko talaga, Marcos resign eh. Kahit sunugin mo ako ngayon, mangangamoy Marcos resign ako dito. Pero yung ba ay legal? Pwede ba nating isigaw? Kasi may nananakot na pag nagsigaw ka ng ganito, dito ka, ganito gagawin sa'yo, mga sekretary. And it's so, halimbawa, marami. And baka yung sinisigaw na puso ko ay mga 32 million yan. And more, probably. At ano pa? At may batas na bang gano'n na no Marcos resign? Well, karapatan ng mga mamamayan, no, na magsabi ng resign sa kanilang pinuno kung hindi na ito he is no longer serving the interest of the people. No? At maliwanag naman yan. Marami ng impeachable offenses actually ang nakomit ni BBM, no? Ang una, mababasa nyo sa oath of office ng isang presidente, maliwanag sa saligang batas natin, Section 5, no, Article 7. Nakalagay doon, among others, to do justice to every man. No? Yung ginawa nila kay PRRD, dininay nila ang due process, no, kay PRRD, isa. Pangalawa, nakalagay pa dyan na ang pangunahing obligasyon ng presidente ay ipatupad, to see to it the faithful execution of the laws. Pero pinabayaan niya yung ating mga batas against malversation, no? Pinabayaan niyang manakaw ang ating pera at may kinalaman siya doon. It amounts to criminal negligence yung kanyang pagpapabaya, impeachable offense, no? Ngayon, ang problema natin ngayon ay hindi natin pwedeng ipa-impeach si BBM kahit maliwanag na ang ebidensya dahil kontrolado niya ang Kongreso at iisa lang ang pwedeng mag-impeach, ang House of Representatives. So, dahil hindi ginagawa ng House of Representatives ang kanilang obligasyon sa ilalim ng saligang batas, ano ang remedyo ng mga mamamayan? Yan. Diba? Ngayon, pag titingnan natin ang political philosophy, halimbawa si John Locke, no? Yung tinatawag nating social contract. Ang ating saligang batas ay social contract yan, no? Kung ang pinuno nga ay hindi na nagsisilbi para sa kapakanan ng mga mamamayan, ang doktrina ay the people has the right to oust that leader, to oust that government and replace it. No? Accepted yan, maski nga si Thomas Aquinas pwede yan. Ang ayaw lang ni Thomas Aquinas ay yung magkaroon ng violence, no? Pero ang problema, wala tayong yung inilagay sa ligang batas na remedyo natin, hindi natin pwedeng ma-avail dahil nga yung nasabi natin, kontrolado nila ang House of Representatives. Kaya, yung sinisigaw ng taong bayan na mag-resign si Marcos, ay constitutional right yan. No? Yun, maliwanag yun, maliwanag. And in fact, even without the Constitution, meron kasing mga bansa na walang Constitution, no? Inherent pa rin sa isang representative government
yung karapatan ng mga tao na palitan ang kanilang leader. Ngayon, pwede bang makialam ang armed forces dito? No? Yun ang isang kwan natin. Katanungan. Kasi merong agam-agam na makialam ang AFP because we will be changing the formula for the presidency. So, you gather 500,000 people in EDSA, back it up with the military, and you can have a new president, which is not according to the Constitution. Ito pero to, attorney, mabilisang tanong lang, bago tayo pumunta kay Ma'am Astra. So, kung ako, halimbawa lang, mananawagan tayo na military, AFP, gawin nyo na. Tulungan nyo naman kami. Yung inuutos sa inyo ng batas. Yan ba Yun ang legal? aking pupuntahan sana, no? Na actually ongoing ang debate ng mga senior officers ng armed forces, no? Ano ba ang gagawin nila? Dahil ang mga tao deprived ng solusyon no? Ngayon, ang nakalagay sa saligang batas, the primary duty of the armed forces of the Philippines is to protect the people and the state, no? At 3 beses na inulit yung people doon Pero bakit hindi niya nilagay na government? No? It means na ang priority ng armed forces is to protect the people. Now, if the people is no longer being served by the leaders, I think, well, subject of debate ito, no? Pero sa tingin ko, merong constitutional basis ang pakikialam ng armed forces dito sa dalangin o yung isinisigaw ng ating bayan, no? Pero I think the AFP is internally ongoing ang debate nila kung anong gagawin. Ito, tanongin ko na rin kay Professor Ana at saka kay Ma'am Naik, no? Magpapasko na ba? Mas magpapasko na po. Kayo ba naaamoy nyo na ba yung mayroon tayong ngiti na makakamtan bago magpasko o mayroon tayong ngiwi? Yan lang ang usapin ngayon Di ba? Ano ba mangyayari? Sige, ako ba mauna kasi ako ay nandito sa sabi ko nga, di ba, this is the first Christmas in my lifetime na December na bukas, hindi pa ako nakapag-decorate. You know why? Kasi I spend, actually yung dekorasyon ko whole year round nandyan. Pero ngayon, wala sa isipan ko na magpapasko because of the problems that our country is facing. Na halos araw-araw ay nasa labas ako para mag-ayos ng rally, magparamdam sa taong bayan na anong nangyayari sa atin. Tapos mabasa mo pa na sasabihin nila 500 pesos yung yung Noche Buena ay kasya na ako. Not to pero you are parang pinoproliferate mo yung spirit of poverty na i-accept nyo mga Pilipino na kasya na yung 500 para sa Noche Buena ng 4 na pamilya, di ba? Magkano na nga yung sibuyas? Sa sibuyas pa lang hindi na kasya yung 500 mo na this administration made AKAP, AIX, TUPAD na parang itatay up na nila yung taong bayan na lagi ka na lang nanghihingi. And that's the problem with a government who thinks that they are higher than anybody else. And gusto nila na manatili sa poder, ang gusto nila, ang mga tao, ay laging nakahingi, pahingi. So, di ba yung reklamo ng mga taxpayers ngayon na kami nagsisipag kami, pero ibinibigay mo sa tamad. Why? Because yung programa na in-implement supposed to be for a temporary respite of the people from hardship, ginawang mas malawak at higit pa sa mas malawak, ginawang pambili talaga ng eleksyon. The money that they got from the flood control, kaya nga walang major infrastructure projects hanggang ngayon na nakikita natin kasi dinivert nila, bakit sila nagpunta sa flood control? Dahil malaki silang makukuha ng growth project.
yung akala mo ang ganda, surface lang pala pero walang mga kable, malaki ang napunta sa kanila sa kanilang bulsa. So, yung mga kongresista at mga local officials ay nagkaroon ng pagkakataon na lagi silang nagbibigay ng pera sa tao. And this is mas pinalawak nga nila yung spirit of poverty. And even right now, nasabihin mo na magiging masaya yung Pasko mo with 500 pesos, niloloko natin yung mga sarili natin. So yung panawagan natin sa mga nagsasabi na kasya yung 500, pwede ba mag 500 pesos kayo ng Noche Buena at i-live nyo din na wala kayong ibang handa kundi yung 500 pesos ninyo? Kasi iniinsulto nyo ang mga Pilipino sa mga sinasabi ninyo. At habang sinasabi yan, tumatawa pa si Auntie Claire. Oo, di ba? Tumatawa pa siya na I'm so sad for this para sa mga Pilipino kasi iniinsulto na tayo, kinakawawa tayo, pinupulubi pa tayo with all the money that they are spending. You are spending what? 6 million in one meal, 750,000 in one meal, and you tell the people, oy, 500 pesos, kasya na yan para sa Noche Buena Yung ba yung anak ni Tulfo? Hindi. Oo, kasama na yan, di ba? Oo, nagmamalaki at nagko-call out sa atin na sila ay magagaling na tagapagligtas at they are the people's champion. Pero paano ka naging people's champion when your family actually has one of the biggest budgets in flood control of Quezon City, 'di ba? Kasi andun 'yon, and including the insertions, dahil sabi nga ni Congressman Leviste, it's only the Vice President that has no insertions. Yun, anonin natin si Ma'am Prof. Ana. Kung ano masasabi niya rito sa hindi na noche. Ang sabi na ng taong bayan, Leche Buena. Dito sa Leche Buena na 500. Ano po masasabi niya, Ma'am Ana? Oo, maraming salamat mga kasama at maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito sa ating programa na kung saan tayo ay nananawagan, at saka pinag-uusapan natin ang mga iba't ibang klaseng issues ng ating bansa. Unang-una, mag-comment lang ako dun sa nangyaring rally today. Tama nga naman itong aking kaibigan na si Dr. Ray, na ito ay pagpapakita lang na ang mga nandyan, hindi talaga ang kanilang iniisip ay hindi ang bayan. Ang iniisip ng mga tulad ng Akbayan, the left, and even some members of the church, the Catholic Church, is more about, they're trying to make politics Nilalaro nila yung politika ng bayan right now. At saka political opportunism yan. The very first place, bakit sila mananawagan ng resign, Sara? Wala namang insertion si Vice President sa lahat ng sa budget at saka lahat ng allegations against the current administration. Bilyon na pera yan. Walang kinalaman dyan ng Vice President. Lahat yan is a command responsibility of the President. That's why people are calling for resignation. Precisely because kahit balik-baliktarin mo ang mundo, malinaw na allegations nga, masyadong mabigat ang allegation against the President. And not only the President, even the First Lady, even the Presidential son. Now, kung may mukha sila at medyo may konting kahihiyan sila, they should step down. Ang sabi ko nga lagi sa mga interview ko, internationally, even locally, the best way forward for Marcos Jr. is to step down gracefully. At huwag na niyang pahirapan ang Pilipinas kasi lugmok na po tayo. International standing natin lugmok na. Ang pagtingin sa ating ng mga ibang bansa hindi na maganda. And we will be hosting ASEAN. We will be the host of ASEAN chairmanship by 2026, and it's already November. So how can you host an ASEAN? How can you be an ASEAN chair and face the world with all of these domestic problems? And it boils down to one thing: massive corruption in government. And another thing is the allegation of Senator Amy na drug addict ang presidente mo. So yun yung sinasabi ko, wala na siyang political capital both domestically
And internationally, walang political legitimacy. In a matter of time, other people will be calling for his resignation kasi nararamdaman po ng bawat Pilipino ang paghihirap ng bayan. Mataas ang ano nito, ang ano kasi dyan, ang consequences kasi ng sinasabing ang ginagawa nila. Una, when you talk about the economy is struggling. Pangalawa, foreign direct investment is going down. No country, no serious investor will invest in the Philippines if you have that kind of domestic problem and you have an image of the president na hindi lang massive corruption ang allegations, kundi even the mental health and even being a drug addict. So that's very hard. It's very heavy. So in that sense, hindi nila masisisi if there are people calling, Filipinos are calling for his resignation. Ano yan eh, ang sinasabi kanina, fundamental right, nasa saligang batas, walang mali kung kung tatawag tayo ng accountability sa taong nilagay natin sa posisyon. Because at the end of the day, andyan naman si attorney, ang supreme sa isang democratic country are the people. Sa atin eh, binigay lang natin ang kapangyarihan sa kanila, pero kaya natin bawiin yan. On the other hand, itong mga akbayan ko no, left and all that, at least now, malinaw kung ano talaga ang purpose nila. They're actually taking, kumbaga they're maximizing this opportunity. They're trying to make politics na very obvious naman na hindi ang bayan at ang tao ang kanilang priority. Ang priority nila, hindi makaupo ang successor, ang constitutional successor, because they're so politically insecure na kapag nakaupo si Inday, magkakaroon ng pagbabago at magkakaroon ng magandang direksyon na probably sa direksyon na ilalahad at pwedeng tahakin ni Inday, ni BP, baka naman matisod sila, lalo na ang CPP and PA. So yun ang kanilang this is more about political insecurity. But one good thing though that is good about this, at least andyan na, malinaw ano ba talagang priority nila. Kasi they were saying even in the interviews ng mga bayan na okay kami kapag ang sigaw ng mga tao sa rally nitong November 30, Sara resign, pero hindi kami okay kapag BBM resign. Sabi ko, anong klaseng kalukuhan ito? Sabi ko, ito yung mga tao na before. I'm not kidding. I am from UP. I studied in UP, both undergrad and also, my first master was from UP Political Science. Kilala ko tong mga to. Before, alam mo, halos araw-araw na lang ginawa ng buhay nila. They're always talking about the hideous tsaka yung masamang nangyari during martial law time under Marcos Sr., ang korupsyon, ang bababla. That's right now, under a Marcos Jr. government, in 3 years, the country is already bankrupt, I think. And they will say, I am pro-BBM and I want the vice president to resign. That's totally crazy. They will suck it up just because of their illogical and irrational hate for Sara, which in fact, arbitrary masyado. It's not even based on facts. Kasi ang ina-accuse lang nila si Sara of what? Yung confidential fund. And the Vice President is already responding to COA and responding also to Ombudsman. Wala namang ruling on that. At you cannot say na talagang guilty si Sara on that kasi wala pa naman eh. And they're responding to the query. And even now, I saw the report na ang COA, I think number 1 pa rin ang Office of the President when you talk about transparency and accountability as far as COA is concerned. So that is irrational for them to even call for the BP to resign. That's crazy. It's very obvious na political opportunist itong mga to at hindi ang bayan ng kanilang priority, kundi ang kanilang mga political interest. It's just so happen. This is political convenience eh. On the other hand, tinatanong mo kami kanina kung naiisip namin yung Pasko. To be very frank, hindi ko maisip na Pasko. Kasi paano ka magpapasko? Ang hirap ng pinagdadaanan ng Pilipinas, mahal ang mga bilihin. Well, for me, on the other hand, given that I understand what is going on in the country politically, in relation to international relation and in relation to economics, parang hindi ko alam kung kailangan ba mag-celebrate ng Pasko given all of these things na nangyayari sa Pilipinas, sa mga dami nating kinahaharap na sobrang bigat na mga na problema. Siguro, sa akin, hopefully before Christmas, may tinatawag kang mabuting balita at sana yun na nga ang panawagan natin na para sa bayan. Wag na nating pahirapan ang bayan.
Marcos Jr. has to step down. That's the moral responsibility, and I would say that is actually the most patriotic or nationalistic act he can give to the country, offer to the country, because the country really is bleeding to the core. It's really bleeding. So, my God, kung mayroon siyang love for country, or at least mayroon siyang sense of nationalism, kahit konti lang, I think this is the most patriotic thing that he can do. So, that's my take for now. Prof. Ana and Ma'am Lorraine, ako'y natutuwa actually ako sa rally today, no, sa result ng rally. Unang-una, nahubaran natin ang kanilang mga mukha, di ba? So, nahubaran natin ang mga mukha nila. Pangalawa, nakita natin na wala sa kanila ang suporta ng taong bayan dahil nanawagan tayo na, oy, wag na kayong umattend sa rally kasi yung rally naman nila, it's not really about... sobrang dami, 3,000, di ba? Nakakakilabot sa Luneta. 16,000 ang pulis, 7,000 sila. 16,000 ang pulis, di ba? So, nakita natin that the support of the people was not really there. So, yung mga talagang pumunta lang doon ay yung kanilang mga core at yung kanilang, kahapon nga, we were informed, no, na merong, may allowance na 1.5 yung mga pupunta. So, sobrang, kasi may nakatanggap talaga ng mga, natin. And, nakita ko na, alam mo yung na the people who were there, alam mo yung scripted, yung kanilang mga sinasalita, yung kanilang mga placards, but there was no real passion about sa pananagutan ng pamahalaan. So, I believe it's a victory for the Filipino people kasi nakita nila na itong rally na ito is not really intended to make corrections of our government but only to show political muscle, no? At I beg to disagree kay kay Yusek Lorraine na yung kanilang pambato sa ay si Risa Hontivero sa kaliwa siguro, pero parang si Lampo yata ang kanyang kandidato for president. Pasama ng pasama. Si Captain Cavite. Astra ang nabasa ko sa isang nagpadala sa akin kasi nai-inform ako kahit wala ako sa bansa. Paano tumatawa? Lenny, Hontiveros Lenny. Tapos meron naman combination na Hontiveros, itong soldier, si Rice Soldier, as in si Trillanes. Oo, may ganun din combination. Pero one thing is common na nababasa ko sa mga pinapadala sa aking info. Hontiveros is really there. Sabi ko, Diyos ko naman, my God. Kukuha lang naman sila ng bigyan ng yan pa, my God. Prof. Ana, hindi umabot sa inyo yung balita na si Captain Cavite, yung i-field na candidate. Meron din. Diba? Kaya nga, diba, in all of the rallies ng opposition, sabihin natin opposition, siya yung laging nandoon, nakapamewang at kasi presenting that I am the one who's gonna be in control. I have the capability to lead this country and I can say, umalis na kayo dyan sa rally dahil ako itong nandito. At alam mo ba kung anong chismis sa akin ng aking mga friends na bububwit? Siya yung favorite. Siya favorite. Favorite, yeah. Favorite siya ni, you know, who? Yan. Favorite kasi daw, gwapo. Pero sabi ko, ano ka ba? Matipuno at saka ang kulay ay dark. Not too white, but dark. Ano yan? Tall, dark, and handsome baga. Tall, dark, and handsome baga. You know what? It was Plato who said that the only ones who fit to rule are the ones who don't want it. Parang ang ganda what we're going through. Si Professor Malu is here, but Malu, Professor Malu is here, yeah. I beg your indulgence first, Malu, just make a short point, okay? This is a very interesting time that we're living in right now. Kasi parang buhay na buhay ang kasaysayan. All those things that I read before, buhay na buhay talaga siya, no? Talagang
Well, sadly, it's the interesting times ng curse ng Chinese, di ba? May you live in interesting times. But we're learning so much, and I think that this is important for us as a people to go through. No, kasi the lust for power is just, it's so naked. No? It's just, ikaw na lang mahihiya. Ikaw na lang mahihiya talaga. And your Professor Ana kasi was saying kay Marcos, no, kung meron siyang konting pang pagmamahal sa bayan, he should step down. I really think we should disabuse ourselves of that notion. He has no love for country. None. Zero. He has none. He did not run to serve the people. He ran to steal from the Filipino people and to perpetuate himself in power. That much should be very clear to us right now. Diba? So, and for me, the number one reason impeachable is that he's a drug addict. All other things, no? All other things. You can say all sorts of things kasi he's magnanakaw, sinungaling, whatever. But it will boil down to his fitness, his mental fitness, his psychological fitness. He's not fit to lead at all. No, alam mo, even it's so okay. Like I watched the interview of Malu. It's just a parang comparison lang. Malu and Professor Malu and Claire Castro. Bastos na bastos ako because noon pa ako nababastusan kay Claire Castro because of course I was also in communications with the presidential communications, and we were very meticulous with our word, with how we messaged, because we were the alter ego of the president. They would see past us, pero ang hinaharap sa atin, ganyan ka-stupid, ganyan ka-bastos, ganyan ka-sinungaling, ganyan ka-nonsense. Diba? Ibig sabihin, mirror yon kung gaano sila kabastos sa Pilipino. Wala Nababoy ang silang PCO, no? Oo, tsaka walang respeto na ang ihaharap sa'yo, ganyang klaseng tao. Wala na bang iba? But on the other hand, if you think about it, Claire Castro is the perfect alter ego of Bongbong Marcos. Because why? No, he's also a liar. He's also stupid. So all of these things, he's incapable, he's incompetent, he's ignorant, he's indifferent. Diba? He's out of touch with reality. So, the main problem right now is that the president, no, the sitting president is a drug addict. He's a man who's fully incapable. He cannot even fix his own life. What more the lives of 120 Doc Lorraine, Yes. break daw muna kasi biglang naputol sa ere. Nakat tayo sa ere. Nagurgur. Nagurgur tayo. Mamahal sa bansa na natutunan natin o pinalakas o pinaigting ng isang Rodrigo Duterte. Nagsasabi nyo, ano ang sasagutin niya niyan bukas? Mabibigat yung mga binitaw. Pero may tanong ako sa... Kanina nagsabi siya na hindi daw niya best friend si Vice President kasi hindi daw siya hindi daw siya magnanakaw at wala daw siyang confidential. Tsaka pagpasa daw niya ng bar, nag-litigator na siya. Ay, grabe. Diba? So ako, ang tanong ko, si BP ba yung dinidescribe mo na magnanakaw at walang CDF? Hindi ba spokesperson siya ng presidente? Hindi ko maintindihan talaga kung ano talaga ang gusto niya sa buhay niya. Yeah. Binangga pa talaga sa'yo. Meron pa akong isang gustong itanong. Ako talaga binangga doon sa debate niya sa Channel 5. Sabi ko, nung makita ko nga sa Sonia, Kakatawa! si Malu ba talaga ang pinagtitinapat dito kay Ate Claire? Sabi ko, sus Mariosep. Wala naman akong Prof. Malu. sinabi. Sinabi ko lang, itanong natin kay Yusek. Hindi yata niya naiintindihan kung anong role na yan. May sabihin lang ako, Sige po. konting kung DDS ba ako, di ba? Obviously, DDS ako. Pero nung nanalo si PRRD, one week after niya manalo, tinawagan ako para sumali sa group, sa team niya. But it took me 8 months to say yes. Kasi, katulad nating lahat dito, nag-iisip talaga ako, no? Kasi gusto ko makita. Baka naman ibibigay ko yung buhay ko, tapos magnanakaw ka pala, di ba? Kasi kilala ko sarili ko Nabibigay ko talaga lahat dito kasi tatay ko public servant So alam ko kung ano yung public servant, hindi rin magnanakaw tatay ko, tapat, di ba, etc. Ayoko maging public servant, ang hirap-hirap ng buhay na yan, di ba?
ganda-ganda na practice ko sa medicine, ang dami-dami kong pera. Sayang, di ba? Pero 8 months talaga tinignan ko talaga. Tapos ngayon, wala na. So, nakita ko totoong presidential. So, sumali ako. Talaga, privilege of a lifetime talaga. Ang sarap, araw-araw na nagtrabaho ako. Kasi work with and for the poor all my adult life, di ba? Tapos hanggang ngayon, di na siya president. Tuloy-tuloy pa din kami, no? So, katulad sinabi ni Malu, ano ba yung shared ground? Pagmamahal mo sa bayan, yun. Siya yun eh. PRRD yun eh. Siya talaga nagmamahal sa bayan. Punta ka sa bahay niya. Sigurado ka, hindi nagnakaw talaga ito. Di ba? At saka talaga Lorraine, na-touch ako sa kanya nung si Prime Minister Abe went to his house. Yeah. The Japanese were so parang shocked na, wow, is this for real? Does he live here? Does he eat this? Yeah. And usually, di ba, mahihiya tayo kasi ang gusto natin, ang Pilipino, ang kultura, the best. Best foot forward. Yeah. Pero that taught us a lesson that even if you are the highest leader of this country, being simple and being authentic actually has its own reward. And Malu, very important as a public servant, simplicity, humility. 'Di ba? Na nakalimutan na natin. Oo. Kasi mo pupunta sa slum area si Benny Abante. Tarantado, 'di ba? Dala niya yung motorsiklo niyang mamahalin, kundi ka ba naman tanga, 'di ba? Insensitive. Diba? Insensitive, out of touch, like this DTI secretary. So, diba? out of touch. Kaya nga yung salitang tone deaf. Yes. Diba? Kailan lang nauso yung tone deaf? Itong administrasyon na to. Pinanindigan niyang 500 na yan. Prof. Malu, nakita ko nga yung post na pinanindigan mo pa talaga. Oo, nagpunta kasi siya, talagang kaya daw yung 500 pesos na... Sumagot pa siya Hindi yung kaya. Walang gas, walang bawang sibuyas kamatis. Diba? Saan ka naman nakita spaghetti at saka sauce? Prof. Malu, may tanong lang ako, Prof. Malu. Tabangan na lang konti. Baka wag na masyadong madaming spaghetti sauce. Ano na lang. Medyo tabang-tabangan na lang para jeta ng konti. Damihan na lang na asin. Boss Dada, ganito yun. Okay, may spaghetti ka with complete, anong tawag niya, yung hotdog, may tomato sauce. O hindi nga tomato sauce kasi hindi mo kayang tomato sauce sa 500 Yung ketchup and all, nagkagawa ka. Ang problema mo, wala kang pantulak, wala kang drinks. So, mabubulunan ka. Dahil ang 500, hindi kakasya sa isang Coke. Na But may pinamigay naman balde na pag nilagyan mo ng tubig ka na it very clearly mirrors the heartlessness of Bongbong Marcos towards the poor. Prof. Malu, may tanong lang ako, Prof. Malu. Oo, kasi, di ba, medyo nagka-iringan kayo nung best friend mo doon. Napansin ko, parang mainit na talaga ulo niya nung araw na yun. Stress ba siya o baka meron siya, hindi natin alam. Agit na agit siya di ba? Medyo ibang aura niya nun before ba nun, ano na siya? Mainit na ulo? Tsaka nanginginig din yung panga niya nun. Kasi dapat hindi kami magkasabay. Pagkatapos nung time niya, ako dapat yung susunod. Natakot pa sa pawan? Sinabi nung producer, ma'am, pwede ka bang kasabay ni Yusek Claire? So sabi ko, sigurado kayo, gumanon ako. Tapos sabi ko sa kanila, ako okay, tanungin mo siya. Hindi ko alam kung tinanong. So nung pinasok ako sa studio, medyo umiba ang... Parang umiba ang timpla, oo. Baka nung nalaman na kasabay ka, ma'am, uminit na ang ulo niya. Baka nung nalaman niya. Baka namang sobra lang kinabahan, Ma'am Malu. Kaya ano naman ako sinabi? Diba? Hoy, ano ba mga kasama? Sa hirap ng trabaho niya, ipagtanggol yung kanyang boss. Hirap. Ano ba naman yan? Stress na. Palagay ko, nainggit siya sa suot mo. Baka sa get up mo siya nainggit, madam. Hindi, pareho kami nakapulan nun Nakamaroon ako pareha sila
Oo, kaya sabi nila, ba pareho kayo nakamaron eh, para kayong ready mag-away. Sabi ko, hindi naman ako nakikipag-away. Kaya napakalumanay ng sagot ko. Tapos sinabi ko na, alam mo, gusto ko siyang sagutin, pero respeto ko yung tatlong host. Show nila eh, kinumbida ka lang, bisita ka. So, Bardagulan lang daw, ma'am. Wala namang checkan ng grammar. Pati grammar. mali naman talaga. Kaya sabi ko, anong sabi? You know, Pero- hindi naman ako sa... Yeah. Pero Ma'am Malu, dun talagang pinakita niya dun na kung gaano siya kababa, Kasi talagang yung niya, hindi pang music eh. Si Pang Doc Lorraine, palengke. taga-PCO si Doc Lorraine. Oh, yan, Ganyan yan. ba yung standard sa Senate ninyo noong panahon ni Pangulong Duterte? Yan. Diyan sa PCO. Yan. Go, Doc. Ano yun? Vanguard? Ano yung tanong mo? Eh, Hindi, kasi natawa ako kay Malu kasi nakita yung sinabi ni Boss Dada. Pagdating pa lang, nakita mo talagang agitated na siya, di ba, Coach Oli? So, hindi kasi, yun ang ibig ko sabihin. Ito si Yusek Castro, na very dangerous siya eh. Talagang lantarang pambabastos sa Pilipino yung ginawa ni Bongbong Marcos, na yan yung pinapaharap niya sa Pilipino. Napakababa ng diskurso. Napakabastos. Diba? Tapos stupid. Really stupid yung mga pinagsasabi. Tsaka nagfe-fake news. She's a liar like her alter ego. Bakit yan ang hinaharap mo? Diba? So, but then again, hindi naman surprising kasi lahat naman sila ganon. Diba? Ganon. The worst spokesperson, the worst president, the worst everything ito mga ito. Talagang everything, no? And what's dangerous to me, when I think of our children, ano ang tinuturo natin sa kanila? No, na okay lang na there's somebody like that defending a drug addict president? Because she dumps down the discourse na anong klaseng kapatid yan na ibinulgar mo yung kapatid mo. It's not like that. Ba't ginagawa ninyong teleserye yan? This is a serious scourge. The Philippines is on the verge, maybe already there, of being a narco state, 'di ba? And then we're going to talk, you mean to say, kasi pag nasa recovery program ka, which I am now, I have a community of yung mga nagre-rehab. Kaya alam ko yan no, that you should talagang hindi mo dapat pagtatakpan ang kapatid mo or kahit na sinong mahal sa buhay mo. Kung totoong mahal mo siya, etc., 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 etc. You have to educate the people. And yet, what do we hear because of these political opportunists, because of Claire Castro? Pinagtatakpan ang Pangulong drug addict and all his life. Look at this person, weakling, napaka-empty na tao. Umabot sa lahat ng naabot niya sa buhay, naging senator, governor, congressman, etc. Dahil pinagtatakpan siya parate. There was always somebody cleaning up his mess for him. And what do we see now? It's the same thing. Ginamit kasi this is very important. Misleading misinformation. Isa sa mga sinabi niya lately is sa panahon ni BBM, ang ekonomiya ay laging matatag. Imagine that, ang ekonomiya blanket, ang ekonomiya ay matatag. If you're misleading yan, especially if you look at the international level. Kasi masasabi nila, ano bang klaseng gobyerno mayroon ng Pilipinas? Kung titignan mo yung figures, FDI is 40%, the growth is going down and all that, how can it be matatag? So you see how embarrassing it is internationally with that kind of spokesperson, and he speaks for the president. And he doesn't, imagine, she speaks for the president, babae pala yan. She speaks for the president. Kaya, alam mo yon, parang sabi ko, nakakahiya kasi if you look at other countries in the region, walang ganyan. Sabi ko, ano bang nangyari? Ang sabi naman ng ating mga kaibigan, kinuha daw yan si Auntie Claire para mang-Alaska. Sabi ko, ganun ba kababaw talaga ang gobyerno na ito? Nakukuha ka ng isang tao na magiging presidential quote-unquote spokesperson mo or ng gobyerno para lang mang-Alaska sa mga so-called sa mga DDS daw. Sabi ko, so ganun na pala ang na-reduce ang presidential communication. Ang trabaho pala nila ngayon is mang-Alaska lang ng DDS kasi hindi nila kayang tapatan ang pang-Alaska or ang mga argument ng mga DDS. Ganun ba yon? Is that how it is?
Anong klaseng gobyerno meron ka kung ganun lang? 'Di ba? Parang ang gulo, ang Kasi, napaka Malu, crazy. Ana, Malu, everybody, no? Nagugulat ako talaga dyan sa PCO na yan because it's a very different animal from what we had. Parang hindi talaga, kita mo talaga hindi nila alam ang mandato nila. Kasi yan si Lisa Marcos, ginawa niya yung PR firm niya, taga-photoshop niya, taga-bayad ng mga trolls, which is such a far cry from what we were doing before. Yung sa amin maliwanag kasi nakasulat naman sa mandato ninyo eh. You're supposed to communicate the programs of the president and the executive branch all the way down to the grassroots level. Mahalaga yun, napakahalaga nun kasi binibigyan mo ng feelings of wellness yung mga kababayan mo na may parating na ganitong programa ang president, punta kayo dito, ito yung etc. Diba? That information. It's not like that. Sa kanila, Supposedly. sa kanila it's really i-photoshop mo yung pagbumuka ng first lady, yung kanyang belly, yung beer belly niya, etc. So niya, di ba? family, ano Yun, pala that's yan? it. Family communication machine. It's not Yeah. the country's communication, supposedly communicating what's Trolls. going on in government. Ano pala siya? Family owned na pala siya. Yeah. Hindi. Communicators of the family, family Kay- needs and family defense, you know? Kaya maganda yung magiging hearing ni Senator Robin Padilla tungkol sa paggamit ng trolls. Yeah. Oh, yun. Kasi from the Tangko-led PR agency, yung Common Sense, at saka may dalawa pa akong alam na gumagawa niyan para sa administrasyon. Tapos sinabi ni BFF ko na wala daw authentic. Nahuli siya dahil yung voice clip ang voice clip ang ginamit ni Senator Robin. So maganda yan para to prove to everyone. At saka uulitin ko, may AI. So yung exchange namin dalawa, ginamit ko si Grok. Tinanong ko, how do you characterize the exchange between Yusek Claire and Malu Tiquia? Sinabi niya sa akin, sinabi sa akin ni Grok, yung first few minutes, si Studio ang nag-promote. And then nag-take over troll-like behavior of Yusek, blah, 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 and her team. That is Grok. Tapos sinabi, yung DDS mahina daw sa mag-cut at paste. So kung sino ang mabilis mag-edit, siya yung nananalo. And then I subjected that to Meltwater. We have a Meltwater social listening. Okay, yes. Nakita ko rin. Sabi ko, oh my God, talaga nag-pick. Pero dahil troll-like behavior, nag-drop. So they need to sustain that. Unlike yung authentic ng organic ng mga Duterte. Just before we I just want to congratulate those who came up with this idea, yung online rally. Kasi pinakuha ko sabi ko, kunin nyo nga yung data. The first 11 hours, we had viewership at 82,000. Wow. Oo. Tapos, in terms of age, 35 to 54 years old, 63% are from that cohort. And then, saan nanggagaling yung viewership? Davao, Quezon City, Manila, for a total of 67%. But I'm surprised with Hong Kong. Hong Kong was 8%. Yeah. So, I think this is what we did today is something that can be done again and probably a lot better. So, congratulations dun sa mga nagplano. Mabuhay kayo dahil Problema pa tayo sa internet kanina, pero mas marami pa lang nanood sa atin kaysa sa nag-PTA meeting sa Luneta kanina. Oo, pero mo, yung first 8 hours, ang viewership was 79%. So yung magandang i-breakdown yung per hour, kung ilan yung nanonood, at mukhang nag-i-increase tayo as we hit probably the OFWs. So Ngayong gabi. So maraming salamat dun sa nagplano. Na-accuse ako na SMNI lang daw ako. Pero binabati ko ang SMNI, minamaliit ang may isang academician Sabi yung si Tiquia pang SMNI lang.
Sinagot ko siya, sabi ko, oo, kasi yan yung iniipit nyo at binabastos nyo. So, nakita nga natin talagang yung post na yan. di ba, pag nag-invite si Ano sabi niyan? SMNI, oo ka agad ako. Kasi yun ang tulong ko dahil sa ginawa sa inyong pang-aapi. Eh ngayon, ikaw yung si Sub-Saharan, oo, siya yung nagsabi. I Si see. Tikiya, pang SMNI lang. Wala naman yung international. Hindi mo ako nagbubuhat ng bangko ko. Ba't ko pagmamalaki yun? SMNI. Tama. Alam mo, years from now, pag nalampasan na natin ito, we're going to look back talaga at SMNI at it was a guiding light. It stood its ground talaga, and it really redefined. Klaruhin lang natin, ha? Klaruhin lang po ay Hindi. panawagan ng bayan virtual rally. Yes. At alam nyo naman, natutulog na yung mga nag-PTA meeting. Tayo nandirito pa rin, nag-uusap-usap. Kung alam nga lang, mali ang diskarte pala. Dapat pala kaninang umaga pa, pinagsabay na kayong tatlo. Kasi yung buong araw, kulang na kulang pa sa inyo eh. Ayun na nga, dahil doon, kulang na kulang oras natin. Palagay ko, napakagandang napakagandang panimula nito at napakaganda rin ng mga numero na ipinesent ni Prof. Malu. Mukhang mapapadalas ito Hindi ba? Kasi kailangan natin kailangan natin talaga ma-inform ang tao. May sabihin si Prof. Malu. Prof. Malu, kapatid, mamaya, sandali, isisingit ko lang. Yung Sub-Saharan na yan, masasub-Saharan talaga yan sa pagdating ng tamang panahon. Kasi kailan lang may nakita akong kadebate ka na naman, Prof. Malu, yung pinsan ni Sub-Saharan. Sino? Kausap mo rin. Yung pinsan niya, Hindi ko na nga pinapansin pero nung sinabi na hindi daw sinasagot, doon talaga ako napakwan Nasabi ko, sige, ikaw lawyer ka. Anong gusto mo? Saan mo niya sasagutin? Nagdesisyon ng Senado. Alam mo, ang problema ko doon sa mga lawyers, hindi ko maintindihan kung naiintindihan nila ang batas. O nag-clickbait lang. Diba? Kasi mahilig si clickbait yung isa Pero sususugan ko yung sinabi ni Lorraine, yung after all this has been said and done. I would love to look back and see where, those who were kneeling and were forced to kneel will be able to stand up again. And my sense, the stars are aligning Yeah. Yes, the universe. Diba? So my sense, it will take probably, ako nga sabi ko, gusto ko hanggang December, may nagsabi sa akin, ano ka naman, pero hanggang Pebrero yan. Ay sabi ko, kahit basta ako, ang position ko ngayon, mag-hair follicle test ka, or resign. Nasa sa kanya Desisyon niya yon. Ngayon, kung sa tingin mo, hindi mo mahal ang Pilipinas, kaya mo ginagawa ito, I think we deserve a better leader.